Magandang araw po sa inyo mga idol at sa mga giliw kong tagapakinig. Nagkita-kita po tayo muli. Ako po ang inyong Tito Blair. Sa araw po na ito, pakinggan po natin ang kwento ni Kobe, ang apo ng magtatawak na nag-iingat sa mutya ng ginintuang ahas. Ngunit ang mutya ay nais ding makuha ng mga masasamang aswang, kaya maging ang buhay nila ng kanyang lolo Goryo ay malalagay sa panganib. Ano nga ba ang bisa at taglay na kapangyarihan ng mutya na magpapabago sa pagkatao ng batang si Kobe? At ano ang mga pakikipagsapalaran na haharapin niya upang hindi makuha ng mga aswang ang mutya? At anong paraan ang gagawin niya maligtas lang ang buhay nila ng kanyang lolo? Magtatagumpay kaya sila at makakamit kaya nila ang kapayapaan na pilit hahadlangan ng mga kampon ng kadiliman? Ngunit bago ang lahat mga idol, huwag naman po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Puerto Princesa, Palawan. Lugar na totoong mapanghalina ang kalikasan. Ang bawat lugar ay may kanya-kanyang kwento ng inspirasyon, pag-asa at mga alamat ng kababalaghan. Kaya ating sisilipin ang isang kasaysayan na halaw mula sa kwentong nagpasalin-salin at sinasabing may katotohanan ba o likha ng mayamang imahinasyon ng dito'y naninirahan. Taong 1980, para sa mga taga-baryo ay matatawag na taon ng katahimikan ang taong yun, sapagkat dumaan sa mabigat at matinding pagsubok na umabot sa trahedya ang nakalipas na mga taon. Pinamugaran ng aswang ang baryo at marami ang napahamak. Salamat na lang sa isang antingero na nagligtas sa kanila. Kaya umasa ang mga taga rito na hindi na sila guguluhin pa ng kampon ng kadiliman. Ang maglolong Goryo at Kobe ay matagal nang naninirahan sa lugar na ito na kung tawagin ay Baryo Bakawan. Silang maglolo na lang ang magkasama dahil patay na ang iba nilang kapamilya. Kobe apo! Gising! Gumising ka na! Asa na sila lolo? Asa na? Asa na mga malignong umaatake? Lagot talaga sila sa akin pag nahuli ko sila. Humanda sila sa aking espada. Kalma ka lang apo. Para ka namang may saltik niyan eh. Lolo talaga oh, may saltik kagad. Di ba pwedeng nananaginip lang? Ayun, nananaginip ka naman pala eh. Opo lolo, ang gara nga po ng panaginip ko eh. Kasama ko po sa panaginip ko ang best friend kong si Aris, saka si Matar. Matar? Opo lolo, yung bida po sa radio drama na pinakikinggan ko, ang munting prinsipe na may kaibigang bruwan na si Eng-Eng. Ang gara po talaga ng panaginip ko lo. Tapos alam niyo po, isinakay pa kami ni si Matar doon sa dahon ng dapad na lumalaki. Ikaw talagang bata ka oo. Kung ano-ano na lang ang napapanaginipan mo. Ang gara po talaga kasi ng panaginip kong yun lo eh. Tapos ano pa po, nakita namin yung mga kapatid ni si Matar, sina Akbar, Arias at Aran. Ang gara po talaga. Nakita namin sila nakikipag-espadahan. O siya, sige na. Bumangon ka na riyan para makakain ka na dahil mamaya tayo naman na makikipag-espadahan. Hala, talaga po? Saan po tayo makikipag-espadahan? Abay saan pa? Di dun sa mga matataas na damo sa taniman ko ng gulay. Marami ng damon dapat nating tabasin doon. Suya talaga tong si Lolo Goryo oh. Bad trip. Anong bad trip ang pinagsasasabi mo? Sige na, bumangon ka na riyan. Iligpit mo na yung pinagtulugan mo. Bilis na! Opo. Tumalikod na si Lolo Goryo upang ihanda ang kanilang almusal. Pritong itlog at kanin ang inihanda niya para sa kanila ng kanyang apo. Kailangan may laman ang kanilang tiyan bago sumabak sa espadahan
na sinasabi nito. Yun nga ang pakikipagpambuno nila sa matataas na damo na kailangan ng putulin sa taniman ng gulay. Pagkatapos kumain ay inihanda na nila ang kailangan dalin sa taniman. 2 matalas na panggapas na karit ang dala ni Kobe, samantalang itak at basket naman ng pagkain ang kay Lolo Goryo. Hanggang hapon na kasi sila doon, kaya may dala na ring pagkain. Aabutin din kasi ng 10 minuto na paglalakad bago nila marating ang taniman ni Lolo Goryo. Iba't ibang gulay ang tanim doon ng matanda na ibinibenta nila para sa kanilang panggastos sa araw-araw. Tanging si Kobe ang kanyang katuwang sa mga gawaing bukid. Bakasyon nun sa eskwelahan, kaya walang naidadahilan si Kobe para hindi ito sumama sa kanyang lolo. Nang marating nila ang taniman, ay totoo ngang matataas na at makakapal na ang damong tumubo roon. Tama po kayo, Lolo Goryo. Talagang mapapalaban ako sa espadaan sa mga damong to. Kaya nga sisimulan na natin. Para ilang araw lang ay matapos din natin ito. At nang maumpisahan ko na rin ang pagtatanim ng punla, okra at talong ang itatanim ko ngayon. Sige po, Lolo. Ngayon din po ay makikipag-espadahan na po ako sa mga damo. Ala sige, mag-iingat ka po. Sinimulan na ng bata na putulin ang mga nagtataasang mga damo. Matalas ang karit na dala nila, kaya madali lang yung gamiting pantabas. Ilang minuto pa lamang sa kanilang ginagawa sina Lolo Goryo at Kobe nang makarinig sila ng sigaw sa hindi kalayuan. Lolo Goryo, may bata po sumisigaw. Narinig ko nga. Mukhang may masamang nangyari sa kanya. Teka po, parang dun po yata sa paanan ng bundok. Dun po galing ang sigaw. Oo, apo. Dun nga. Puntaan ko po kaya, Lolo, para kasing pamilyar sa akin ang boses niya eh. Bakit? Sino ba yun sa palagay mo? Parang ano po, parang yung kaibigan ko po si Aris. Ganun ba? Sige nga, puntahan mo na at baka kung napaano na yon. Sige po, Lolo, babalik din po ako agad. Nagmamadaling tinungo ni Kobe ang lugar na pinagmulan ng sigaw na ayon sa kanya ay boses ng kanyang kaibigan. Hawak niya ang karit na ginagamit niya sa pantabas ng damo. Yun din ang ipinanghihiwa niya sa mga nakaharang na halaman sa kanyang dinaraanan. Dahil hindi tiyak ni Kobe kung saan ang saktong lugar na kinaroroonan ng sinasabi niyang kaibigan, kaya tinawag niya ang pangalan nito habang papalapit siya at naghahanap sa kinaroroonan nito. Aris! Aris! Chong! Ikaw ba yan? Aris! Nasaan ka ba? Sumagot ka! Wala pa ring sumagot, kaya ipinagpatuloy niya ang paglalakad papalapit sa may paanan ng bundok. Inulit niya ang kanyang pagtawag. Chong! Aris! Ako to! Si Kobe! Sumagot ka! Nasaan ka ba? Bago pa tumawag uli si Kobe, ay natanaw na niya ang kaibigan. Nakaupo ito sa damuhan at hawak ang kanang binti. Nagmamadali namang lumapit si Kobe sa kaibigan. Chong! Chong! Bakit? Ano nangyari sa'yo? Kobe, tulungan mo naman ako. Nakagat ako ng kobra. Ano? Nasaan ang kobrang sinasabi mo? Wala na eh. Tumakas pagkatapos akong tuklawin. Anong ginagawa mo sa sugat mo? Bakit mo pinipisil? Pinadudugo ko para hindi ka agad makapasok ang kamandag. Paano kaya to, Chong? Baka mamamatay na ako. Makamandag pa naman ang kobra. Ano ka ba? Patay ka agad? Hindi no. Huwag ka mag-alala. Tutulungan kita. Anong gagawin natin? Halika. Tutulungan na kitang tumayo. Teka lang. Kumapit ka sa akin. Sumama ka sa akin, dali. Saan tayo pupunta? Nahihirapan na nga akong lumakad eh. Pilitin mo. Pupunta tayo kay Lolo Goryo. Nandun siya sa taniman ng gulay. Matutulungan ka nun, sigurado ko. Inalalayan ni Kobe na tumayo ang kaibigan. Isinakbit ang isang braso sa kanyang balikat upang tulungang makalakad. Hirap si Aris na ihakbang ang paa
pero pinilit niya. Bilisan natin, Chong. Sabi mo nga makamandag ang tuklaw ng kobra, di ba? Oo, kaya nga natatakot ako eh. Buti na lang, Chong, dumating ka. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko eh. Nagmamadali silang nagtungo sa kinaroroonan ni Lolo Goryo. Aba, si Aris nga talaga narinig natin sumigaw. Opo, Lolo Goryo. Tulungan po natin siya. Natuklaw po siya ng ahas. Cobra po yung ahas na kumagat sa akin, Lolo Goryo. Tulungan niyo po ako. Nahihilo na po ako. Ala sige, dito. Iupo mo siya dito, Kobe. Kailangan maalis kagad ang kamandag sa kanyang binti. Inupo ni Kobe ang kaibigan sa isang nakatumbang puno. Tumingin-tingin naman sa paligid si Lolo Goryo. May nakita siyang isang kakaibang uri ng halaman. Umuha siya ng ilang dahon. Sa kanilapitan si Aris. Hinawakan ang binti na kinagat ng ahas. Ibinuka ni Lolo Goryo ang kanyang bibig at sinimulang sipsipin ang kagat ng ahas. Pagkadakay, idinura ang dugo na nasipsip mula sa kagat ng kobra. Lolo, ano pong ginagawa niyo? Dapat alisin ang kamandag, Apo. Dahil kung hindi maaalis ang kamandag sa katawan ni Garis, maaari siyang mapahamak. Mamamatay po ako, Lolo Goryo. Posible yun. Pero mamamanhid muna ang katawan mo. Kaya nga gumagawa ko ng paraan para wag yung mangyari. Inulit ni Lolo Goryo ang pagsipsip sa sugat ni Aris. Saka isinubo niya ang dahon at ninuyayon. Nang madurog ay itinapal ang sapal sa kagat ng ahas. Pumunit din si Lolo Goryo ng tela mula sa dala nilang pamunas ng pawis at itinali yun sa binti ni Aris. Okay na po ba siya, Lolo Goryo? Kahit paano ay hindi nakakalat pa ang kamandag sa katawan niya. Maraming salamat po, Lolo Goryo. Kobe, mabuti na lang talaga. Nandito kayo ni Lolo Goryo mo. Bukas ay magpunta ka na lang sa bahay para gamutin ang sugat mo. Kailangan magamitan ko rin yan ng tawak. Dapat kang makainom nun para tuluyan ng mawala ang kamandag ng kobra na nasa katawan mo. Si Lolo Goryo ay isang uri ng albularyo na kung tawagin ay magtatawak. Gumagawa siya ng inumin o gamot mula sa iba't ibang uri ng halamang gamot na ginagamitan ng orasyon o bulong. Ang inuming ito ay tinatawag na tawak. Bukod sa ginagawa ng isang magtatawak na manggamot gamit ang tinimpla niyang inumin o kaya naman ay sa pamamagitan ng kanyang laway, ang isang taong magtatawak ay may kakayahan din na paamuin o kausapin ang isang makamandag na ahas. Pinaniniwalaan din na ang mahusay na magtatawak ay ipinanganak na may kakambal na ahas. Ganon si Lolo Goryo ayon sa kwento niya. Siya ay ipinanganak na may kakambal na ahas. Ganon si Lolo Goryo ayon sa kwento niya. Siya ay ipinanganak na may kakambal na ahas. Bagamat agad din daw na namatay ang puting ahas na kakambal nito nang siya ay isilang. Nakakapagod ang maghapon na pamamalagi nila Lolo Goryo at Kobe sa taniman. Papalubog na ang araw nang sila ay umuwi. Pagdating ng bahay ay agad namang inasikaso ng matanda ang pagsasaing para sa kanilang hapunan. May natira pang adobo kaya hindi na kailangan pang magluto ng ulam ang matanda. Samantalang nagpapahinga ang maglolo ay naisipang tanungin ni Kobe ang kanyang lolo tungkol sa ginawang panggagamot nito. Dati kasi, hindi naman siya interesado sa pagiging magtatawak ng kanyang lolo. Basta nakikita lang niya na may mga pumupunta sa kanila para magpagamot. Saka hindi lang kagat ng ahas ang ginagamot ng matanda, kundi maging kagat ng iba't ibang makamandag na hayop. Lolo Goryo, ganun pala no? Para na rin kayong merong power niyan na. Yung kapangyarihan gaya ni si Matar. Itinulad mo pa ako sa paborito mong bida sa radio drama. Kasi nga po, may kapangyarihan po si Matar. Kayang-kaya niyang labanan ng mga masasama gamit ang kanyang kapangyarihan. Kayo naman po, manggagamot. Yung kakayahan ko ay isang biyaya, Apo. Biyaya po? Galing naman po kanino? Sa nasa itaas. Hindi kasi lahat ng tao ay may kakayahan na magpagaling ng may sakit
Lalo na yung makapagpalis ng kamandag sa katawan ng isang tao. Kaya nga po saludo po ako sa inyo, Lolo eh. Hindi ako kakabahan kahit na makagat po ako ng ahas. Kasi po, alam ko po na kaya niyo po akong gamutin. Pero importante pa rin na po ang labis na pag-iingat. Lolo, di po ba marami nang nagpapagamot sa inyo? Eh kung hingan po kaya natin ng bayad? Ay nako, bihira ka talagang bata ka. Kung ano-ano ang iniisip mo. Eh kasi nga po, Lolo, sabi niyo nahihirapan na kayo magtrabaho sa bukid. Kung magpapabayad po kayo sa panggagamot niyo, lalo na sa pagtatawak, magkakapera po tayo. Kaya lamang apo, hindi yun tama. Bakit po? Bawal maningil ng bayad? Kung gagamitin ko ang biyayang ibinigay sa akin para pagkakitaan, baka may mangyaring masama sa akin. O kaya naman mawala yung kakayahan ko para gumamot ng may sakit, lalo na yung nakagat ng ahas. Ay, ganun po ba yun? Oo, apo. Dahil ang biyayang binigay sa akin ay para tulungan ang mga taong nangangailangan. Lalo na yung mga walang-wala para magpagamot. Kaya hindi ko yun pwedeng gawing negosyo, apo. Sige na nga po. Sinabi niyo eh. Saka, masaya naman ako sa ginagawa ko. Malaking bagay sa akin na may mga tao ko natutulungan. Kinabukasan ay nagpunta si Aris sa tirahan nila Lolo Goryo at Kobe. May benda pa rin ang binti nito na tinuklaw ng kobra. Buti nagpunta ka rito, Chong. Gusto kong magpasalamat kay Lolo Goryo eh. Kumusta pala ang sugat mo? Ayos na ba? Magaling na ba? Hindi pa gano, Chong. Pero wala na yung pangingirot. Ang husay talaga ni Lolo Goryo, no? Oo naman, Chong. Lolo ko yun eh. Nakita ni Lolo Goryo na nag-uusap ang magkaibigan, kaya lumapit ito. Oh, Aris! Di ba ang billing ko sa'yo kailangan mo pang makainom ng tawak? Hindi na po siguro, Lolo Goryo. Kasi wala na pong kirot at natutuyo na po yung lugar na nakagat ng kobra. Kahit na, importante pa rin makainom ka ng tawak. Tumayo si Lolo Goryo at nagpunta sa kusina. Nang magbalik ang matanda, ay meron ng hawak na maliit na baso na may lamang likido na nagkukulay abo. Inabot yun kay Aris. Inumin mo ito. Ito ang sinasabi kong tawak. Makabubuti ito sa'yo. Pero Lolo Goryo, mas mabuti na yung sigurado tayo, Aris. Kahit nasipsip ko na ang kamandag, walang nakakatiyak kung wala na nga bang natira. Sige na, Chong, gawin mo na lang. Inumin mo na. Ikaw rin. Baka mamaya niyan, bigla ka na lamang mangisay dahil may kamandag pa palang naiwan sa katawan mo. Patay ka talaga. Magiging kwento ka na lang. Gusto mo ba nun? Natakot si Aris sa sinabi ng kanyang kaibigan. Nakaramdam siya ng pagkabahala, kaya kinuha niya ang tawak na nasa baso. Inamoy-amoy niya muna ito. Subalit tila hindi ka nais-nais ang amoy nito. Napapikit na lang siya at napakunot ng ulo. Sige na! Inumin mo na yan! Wala nang nagawa ang bata kundi ang sumunod. Saglit lang at ininom na rin yun ni Aris. Napangiwi pa siya dahil sa kakaibang lasa. Subalit kung yun naman ang magliligtas sa kanya, mas mabuti nang tiisin ng pait at masamang lasa kesa mapahamak siya. Kaya nang sumunod na araw ay maayos na kagad ang kalagayan ni Aris. Nakakapaglaro na sila ni Kobe. Puti na lang talaga, Chong. Andyan ang lolo mo. Mahusay siyang magtatawak. Kung wala kaya ang lolo ko, ano na kayang nangyari sa'yo, Chong? Eh di malamang, kwento na lang ako ngayon. Wala ka ng kaibigang gwapo at mabait. Yan. Yan tayo eh. Hindi ka ba kinikilabutan dyan sa sinasabi mo, Chong? Hindi. Bakit naman ako kikilabutan? Eh gwapo naman ako tsaka mabait ah. Kaya nga naging kaibigan mo ko eh. Kung sa bagay, may punto ka. Kasi nga, mas gwapo at mas mabait ang gusto mong kaibigan, di ba? At ako naman yun. Yan tayo eh. Tama ka, Chong. Yan tayo eh. Makakapal ang muka at mahilig magbulahan.
Puro talaga tayo kalokohan, Chong. Tara na nga. Saan ba tayo pupunta? Sa kakahuyan, hahanap tayo ng gagamba. Ilalaban natin sa wrestling ng gagamba. Sige, sige. Hahanap tayo ng malalakas na gagamba. Yung kalahi ni Spider-Man. Oo nga. Tara, Chong. Ay, teka sandali. O bakit? Nakita mo ba yun? Yun o, yung dalawang tao na yun. Isang babae at isang lalaki. O bakit? Anong meron sa kanila? Mukhang bago lang sila dito sa Baryo Bakawan. Ngayon ko lang sila nakita eh. Oo nga no. Teka, parang may hinahanap sila. O ayan, papalapit sila sa atin. Magandang araw sa inyo. Kumusta kayo mga bata? Pwede ba magtanong? Oo naman po. Basta wag lang pong mat. Kung naghahanap naman po kayo ng mauutangan, nako, pasensya na po. Walang-wala rin po kami. Tsaka wala po kaming kilala na pwede niyong utangan. Mga batang hindi kalbo, pero gusto magpatawa. Dali na naman. Nagbibiro lang sila. Mapagpatul ka naman talaga sa bata, oo. May regla po ba yung kasama nyo, Manong? Mainit po ang ulo eh. Excuse me, menopause na ako. Inurungan na ako ng regla. Ay, kaya pala magagalitin. Ganyan daw kapag tumatandang dalaga eh. Nangiinis pa kayong dalawa, ha? Ay, hindi po. Nakakapikon na kayo, ha? Ang init naman po talaga ng ulo nyo, Manang. Sige po, sa iba na lang po kayo magtanong. Ayaw namin makipag-usap sa babaeng masungit na inurungan ng regla. Tara na nga, Aris. Baka mahawa pa tayo ng kasungitan dito. Oo nga, tara na. Hanap na tayo ng mga gagambang hindi masungit. Tuluyan nang umalis ang dalawang bata. Iniwan na ang dalawang dayo. O ano, nakita mo na dali na ang ginawa mo? Nainis tuloy yung dalawang bata. Masyadong epal eh. Camilo, ayokong kausap ang mga taong pilosopo. Mga bata yun, dali na. Mapagpatul ka masyado. Marami pang tao rito na pwede natin mapagtanungan. Tuloy-tuloy na nagpunta sa kakahuyan ang dalawang bata. Kailangan nilang makakita ng mga matatapang na gagamba para sa kanilang paglalaro. Grabe, no? Ang sungit-sungit ng babae kanina. Hindi naman maganda. Alam mo, Chong, may nararamdaman akong kakaiba dun sa babae na yun. Chong, aba teka lang. In love ka ba sa kanya? Langya. Ang tindi ng taste mo, Chong. Chong, ano bang in love ang sinasabi mo? Hindi ko magugustuhan ng ganun, no? Mapakla na yun. Saka amoy lupa na. Teka, ano ba yung sinasabi mong nararamdaman mong kakaiba? Magsyota naman yata yun eh. Hindi eh. Pakiramdam ko kasi may masama silang binabalak. Ano? Ganun ang nararamdaman mo, Chong? Oo, Chong. Kasi mukha silang hindi mapagkakatiwalaan. Huwag na nga natin silang isipin. Tsaka kung may binabalak silang masama dito sa Baryo Bakawan, may paglalagyan talaga sila. Dahil nga halos magkakilala ang mga naninirahan sa Baryo Bakawan, kaya alam na alam ng mga taga rito kapag may taga-ibang lugar na nagagawi sa baryo. Minsan, maagang gumising si Lolo Goryo dahil plano niyang pumunta ng maaga sa kanyang gulayan para simulan ang pagtatanim ng punla. Tapos na kasi nilang linisin at tabasin ang mga damo. Magpapakulo ng tubig si Lolo Goryo nang marinig niyang may tumatawag sa kanya na tila natatakot. Agad yung nilabas ng matandang lalaki. Garya, tulungan mo ako! Tulungan mo ako, Garya, maawa ka sa akin! Abay bakit, Andrea? Ano ba problema mo? Kumagat sa akin! Tulungan mo ako! Saan ka ba kinagat? Ito, tingnan mo! Dito sa may leeg ko! Abay teka, si Kinini lang yan na ginawa ng boyfriend mo. Hoy, Garya! Tumigil ka, ha? Virgin pa ito at wala akong boyfriend. Tingnan mo na tong leg ko, bilisan mo na.
Sandali lang naman. Huwag mong takpan. Tinatakpan mo ng kamay mo eh. Oh, hayan na, hayan na. Nakikita mo na ba ang kagat? Oo nga. Abay hindi nga chikinini ito. Kagat nga at matatalim ang ngipin ng kumagat sa'yo. O ano? Tulungan mo na akong gamutin. Sige na. Hayop ba ang kumagat niyan? At bakit sa leeg pa? Hindi basta hayop, kundi halimaw. Isang aswang. Ano ka mo? Aswang! Natulog kasi ako na bukas ang aking kubo. Nagising ako na may aswang na pala akong kasama. Pambihira! Bumalik na naman pala mga kampo ng dilim. Manggugulo na naman sila. Kaya nga nakakabahala na talaga. Tapos ako pa ang una nilang gustong puntiryahin. Heto nga sinagpang ang leeg ko. Buti na lang at nagising ako at nakagawa ko ng paraan para hatawin siya ng baston ko. Ayun, natakot at umalis. Pero nag-iwan naman ng kagat. Yun na nga dahil sa kagat niya ay maging aswang din ako. Kaya gamutin mo ako, Goryo, para mo ng awa. Baka may kamandag yun at ikamatay ko pa. Husay kang magtatawak, kaya alam kong magagamot mo ako. Pero ang tawak na meron ako ay para lamang sa mga kagat ng makakamandag na hayop. Hindi para sa isang aswang. Hindi na yun, Goryo. Ano ka ba? Bigyan mo ako ng iinumin ko. Parang awa mo na. Para hindi ako malason ng kamandag ng aswang. Ayoko maging aswang, Goryo. Ayoko pang mamatay. Mag-aasawa pa ako, Goryo. Gusto ko pa makatikim ng kakaibang putahe. Ayoko mamatay na virgin. Pambihira ka. Yung pa talagang ikinatakot mo ha. Ang mamatay na virgin. Basta, Goryo. Bigyan mo ako ng tawak at iinumin ko na. Makulit ang matandang dalaga na yon na sumugod sa bahay ni Lolo Goryo dahil alam niya na hindi siya tatantanan ni Aling Andrea kaya ibinigay niya na ang ginawa niyang tawak. Nagreklamo pa ang matandang dalaga pagkatungga at di halos naubos ang laman ng baso. Ano ba naman yan? Sama ng lasa, Goryo? Bakit kanya ng lasa niyan? Abay pagtiyagaan mo na. Kakaiba talaga ang lasa ng tawak. Aba, Goryo, nakakasuka Ano ba gusto mo? Mawala ang sinasabi mong kamandag ng kagat ng aswang? O maging aswang ka? O ang mamatay kang virgin? Sige na. Uubusin ko na nga ang tawak. Pikit matang inubos ng matandang babae ang laman ng basong ibinigay ni Lolo Goryo. Pagkatapos magpasalamat ay agad na umalis ito pero ang sama pa rin ng muka at nasusuka pa ito dahil sa lasa ng ininom na tawak. Samantala, wala na ang matandang si Andrea nang marinig niyang tumatawa ang apong si Kobe na noon ay gising na pala. Kobe, apo! Ano nangyayari sa iyo at tumatawa ka riyan ng mag-isa? Kasi naman po natutuwa po ako kay Aling Andrea Bakit naman? Dahil hirap siyang inumin yung tawak na ibinigay ko? Sabi niya, ang sama daw ng lasa at nakakasuka. Talaga namang kakaiba ang lasa ng tawak Saan mo po ba kinuha yun? Di dun sa timbahan na pinaghahaluan ko na ginagawa kong tawak. Alam ko kasi may natira pa doon. Wala na po yun. Ubus na po, may humingi sa akin kahapon. Ibinigay ko na. Ano yung laman ng timba? Kakulay ng tawak Pinagbabaran ko po yun na maruming karsunsilyo nyo. Kaya lang nakalimutan kong itapon. Gaske kang bata ka. Kaya pala hirap na hirap tanggapin ang sikmura niya. Bayaan mo na Malay nyo po, epektibo po ang pinagbabaran ng karsunsilyo nyo para sa kagat ng aswang. Natawa na lamang si Lolo Goryo. Naalala niya ang ekspresyon ng mukha ni Andrea nang inumin nito ang ibinigay niya na buong akala niya ay tawak. Hindi naman nabahala si Lolo Goryo dahil alam niyang hindi naman makakalason yon. Saka mababaw lang ang kagat ng aswang sa liig nito. Hindi rin mangyayari ang ikinakatakot nito
na siya ay magiging aswang. Subalit ang totoong nakakabahala ay ang balitang meron na namang naligaw at nanggugulong aswang sa baryo Bakawan. May aswang na naman dito sa baryo natin, Kobe. Yun nga ang bali-balita, Chong. Nagbalik na naman daw sila. Lagot na naman tayo nito, Chong. Bakit lagot? Siyempre, maghiigpit na naman ang tatay at nanay ko niyan. Ano ka ba, Aris? Siyempre, pinoprotektahan ka lang nila. Kahit naman si Lolo Goryo, pinagbabawalan din akong gumala lalo na kung gabi na eh. Sa palagay mo, Kobe, sino kaya yung aswang na nanggugulo sa baryo natin, no? Alam mo, Chong, bigla ko tuloy naalala yung 2 dayo na nakita natin. May kutob ako meron silang kinalaman. Ang totoo ay tama ang kutob ni Kobe na talagang may kinalaman ang 2 dayo sa pagkakaroon ng kampon ng kadiliman na nanggugulo sa kanilang baryo. Lugar na ito tayo bubuo ng ating kota, Camilo. Kota ng mga aswang. Gagawin nating kauri ang mga naninirahan dito. Kung dati nabigo ang unang lipi ng mga aswang sa kanilang plano sa lugar na ito, ngayon, hindi ako papayag na mabigo tayo. Dapat lang, Dalena. At ngayon nga, magsisimula ng maramdaman ng mga taga rito ang ating presensya sapagkat kumikilos na ang iba sa kanila para sa ating misyon. Subalit kulang pa. Hindi pa ako kontento sa kanilang ginagawa. Hindi sapat na malaman lang ng mga taga rito sa baryo Bakawan na may mga bisita na silang gaya natin. Kailangan maging kauri natin sila. Iba't iba ang paraan para maging aswang rin ang mga tao rito. Maaari nating kaibiganin sila. Kapag nakuha na natin ang kanilang loob, ay saka natin ipapasa ang ating pagkaaswang sa paraang hindi nila nalalaman. Yan ang gusto ko sa iyo, Camilo. Matalino ka. Hindi mo sinasayang ang utak mo. Ako ang kanang kamay mo, Dalena. Pinuno ka namin. Kaya kapag nawala ka, ako ang hahalili sa'yo. Ungas! Yan pala ang inaabangan mo, ha? Baka gusto mo'y hindi ka naabuti ng umaga. Ngayon pa lang ay may kahinatnan ka na. Yan ang hirap sa'yo, Dalene. Maiinitin ang ulo mo. Hindi ka na mabiro. Dahil seryosong bagay ang pinag-uusapan natin. Wala akong panahon sa pagbibiro at kalokohan. Alam na alam mo yan. Kaya pati mga bata pinapatulan mo. Tama na. Ipinaalala mo na naman sa akin ang pagpapahiya ng 2 bata na yon. Tandang-tanda ko ang pagmumukha nila. May araw din sila sa akin. Bahala ka na nga sa buhay mo. Mapagpatul ka talaga. Huwag kang ang pakialamero. Baka nakakalimutan mo kung sino akong kausap pa. Ako ang iyong pinuno. Alam ko, Dalena. At ako naman ang iyong kanang kamay. Gawin mo na lang ang trabaho mo. Alam mong bukod sa plano natin pagpapatayo ng kuta sa baryong ito, ay dito rin natin hahanapin ang bagay na yon na makakatulong na malaki sa ikatatagumpay ng ating mga plano. Sa lugar na ito, dinala tayo ng tadhana sapagkat dito natin matatagpuan ang ating hinahanap. Tama ka, Dalena. Pero alam natin na hindi madaling makilala at hanapin yon. Kaya nga araw-araw ay kailangan nating umikot sa lugar na ito. Alam ko at nararamdaman kong matatagpuan din natin ang ating hinahanap. Sana nga, Dalena. Dahil napapagod na rin ako. Hindi mo dapat sabihin sa akin yan, Camilo. Dahil kasama ka sa makikinabang kapag nakita natin yon. Kaya huwag kang tatamad-tamad. Dahil kung tamad ka, ngayon pa lamang ay pagpapahingahin na kita. Biglang nagbago ang anyo ni Dalena. Naging nakakatakot na aswang ito. Ibinuka ang bibig at inilabas nito ang matatalas at maahabang pangil. Ang matutulis na kuko naman ito ay iniumang sa katawan ni Camilo. Handa itong sagpangin at silain ang kaharap. Kayang ka na naman, Dalena. Masyadong mainit ang ulo mo. Di ka na mabiro. Sabi nga sa'yo, hindi ako mahilig magbiro. Ano? Magrereklamo ka pa ba? O ngayon, ay ibibigay ko na sa'yo ang gusto mong kapahingahan. Huwag mo nga akong takutin, Dalena.
Kapag pinagpahinga mo ko at pinatay mo ko, hahanapin ako ng mga kauri natin. Malalaman nila na pinatay mo ko. Baka gusto mo maghimagsik sila laban sa'yo at magsagawa sila ng aswang power. Pabababain ka nila sa pwesto. Aalisin ka nila bilang pinuno. Gusto mo bang mangyari yon? Ang mapatalsik sa pwesto? O kaya naman ay mapa-impeach? Masyado ka maraming sinasabi. Magtigil ka. Ikaw rin dapat ang magtigil dyan. Huwag mo kong tinatakot. Basta, gawin mo na lang ang trabaho mo para wala maging problema. Bukas itutuloy natin ang paghahanap sa taong sinasabi ko. Sige, sige. Oo na. Kumalma ka na. Huwag mo nang ipakita sa akin ang mga pangil mo at matutulis na kuko. Baka mapikon ako sa'yo. Bunutin ko mga yan. Kumalma si Dalena. Bumalik na ito sa dating itsura. Alam niyang hindi niya matatakot si Camilo. Isa pa, hindi rin niya kakayanin kapag nawala ito. Tinatakot niya lang talaga ang kanyang kanang kamay para manahimik ito. Samantala, sa bahay naman ni Lolo Goryo at Kobe ay nagulat si Kobe nang marinig nitong nagsipag-ingay ang mga alagang manok. Maging ang ilang baboy na nasa kulungan malapit sa kanilang kubo. Lolo! Lolo Goryo, gising! Gumising kayo! Ano ka ba naman, Kobe? Natutulog ang tao eh. Huwag ka lang istorbo. Lolo, gumising ka muna! Kung merong magpapagamot o hihingi ng tawak, pabalikin mo na lamang mamaya. Gusto ko magpahinga muna. Pagod ako, apo. Lolo, basta gumising po kayo! Inaantok na ako. Pagod ako, apo. Tamad na bumangon si Lolo Goryo. Mabigat ang katawan. Ito talagang si Lolo. Ang hirap kausap. Teka nga, paano ko ba ito magigising? Alam ko na. Sa naisip ko, gigising siya. May naisip na kalokohan si Kobe upang mapabangon ang kanyang Lolo Goryo. Tumalikod ito sa kanyang Lolo Goryo at inilapit ang kanyang puwetan sa mukha ng matanda. Sa kabuong lakas na pinakawalan na tila pagsabog ng bulkan ang mabawong hangin mula sa kanyang tiyan. Nayanig ang tenga ni Lolo Goryo sa lakas ng pasabog ni Kobe. Sapul ang mukha ng matanda sa mabahong amoy na agad na nanuot sa ilong nito. Napatayo at napilitang bumangon ng matanda na galit na galit. Walang hiya ka talagang, Kobe ka! Ano bang kalokohan yung ginagawa mo? Gusto mo ba akong patayin? Ang OA mo naman, Lolo. Patay kagad. Di ba pwedeng malason muna kayo sa pasabog ko? Ano ba yung ginawa mo? At talagang itinipat mo pa sa mukha ko. Nalanghap ko yatang lahat ng masamang hangin na ibinuga mo. Napakabaho. Kasi naman, Lolo, kanina pa kita ginigising, ayaw mong bumangon. Inaantok na ako eh. O ngayon, Lo. Tsak, wala na po ang antok nyo. Matinding panggising po ang pasabog ko kanina, no? Matindi talaga. At sama ng amoy. Amoy bulok na imbornal. Ilabas mo na nga yan. Pumunta ka na doon sa kubeta dahil isang buwan na yatang nakaimbak yan sa tiyan mo. Lolo naman, 1 linggo pa lang. Sandali nga. Bakit mo ba iniistorbo ang pagtulog ko, ha? Muli ay nagkandaingay ang mga alaga nila. Umigik ang baboy at pumutak na tila na bulabog ang mga manok. Narinig niyo po ba yun, Lo? May nangyayari po sa mga alaga natin. Tumayo na ang matanda upang alamin kung anong dahilan ng pagkakaingay ng mga alaga nila. Unang naisip ni Lolo Goryo ay ang aswang ang dahilan. Kaya dumaan ito ng kusina at kinuha ang kanyang matalas na itak. May paglalagyan talaga kayong mga aswang kayo. Ano, Lo? Aswang ka mo? Oo, apo. May mga aswang na umaatake kahit araw. Lalo na yung kumakain ng mga hayop. Tuloy-tuloy na lumabas ang maglolo. Ganun na lang ang kanilang gulat nang makita ang dahilan ng pagkakagulo ng kanilang mga alaga. Isang malaking ahas ang nanggugulo sa mga alagang hayop at kasalukuyang nililingkis nito ang isang baboy na alaga nila.
habang nagkakaingay naman ang mga manok na nabulabog. Ala lolo, ang laki at ang haba ng ahas. Siya pala ang dahilan ng pagkakagulo ng mga alaga natin. Ako ang bahala riyan, Apo. Lo, mag-iingat ka po. Sa ulo mo atawid ang ahas para maputol ang ulo. Hindi, Apo. Hindi ko sasaktan ng ahas. Lalong hindi ko siya papatayin. May buhay din siya. At ang ahas ay nakakatulong sa kalikasan. Kaya hindi dapat basta-basta pinapatay. Pero lo, paano po natin nililigtas ang alaga nating hayop na nililingkis niya? Manood ka lang, Apo. Watch and learn. Lumapit si Lolo Goryo sa ahas na nakalingkis sa kanilang alagang baboy. Hawak ang isang mahabang sanga ng kahoy ay pilit na kinuha ni Lolo Goryo ang atensyon ng ahas. Pigil ang hininga ni Kobe na nag-aabang sa mga mangyayari. Bingin ka sakin! Tumitig ka sakin, ahas! Tumingin ka rito! Mag-ingat po kayo, Lolo. Huwag ka nga maingay riyan, Apo. Nabubulabog siya. Nang magtama ang paningin ni Lolo Goryo at ng sawa, ay may ibinulong ang matanda. Matamang nakatitig naman sa kanya ang malaki at mahabang ahas. Pagkatapos ng ginawang pagbulong sa hangin ni Lolo Goryo, ay unti-unting lumuwag ang pagkakalingkis ng sawa sa katawan ng baboy. Gumapang ito papalayo na tila natatakot kay Lolo Goryo hanggang sa tuluyan na itong nawala sa damuhan. Hanip! Ang astig naman nun, Lolo! O paano? Wala na siya, Apo. Umalis na ang ahas at hindi na yun babalik pa. Lo, paano niyo po nagawa yun? Ang angas! Nautusan niyo po ang sawa na alisin ang pagkakalingkis niya doon sa baboy. Tapos, umalis pa siya. Isa yun sa katangian at kakayahan ko bilang magtatawak. Nagagawa ko rin kausapin at paamuin ng isang makamandag na hayop gaya ng ahas at kahit kobra pa. Hindi pa rin po ako makapaniwala, Lo. Ibig sabihin, totoo pala yung narinig ko na may kakaiba kayong kapangyarihan dahil daw ipinanganak kayong may kakambal na ahas. Totoo ang lahat ng yun, Apo. Katunayan nga, may isang bagay ka pang dapat malaman at kailangan mapunta yun sa'yo. Dahil ikaw ay nabibilang sa huling dugo ng ating angkan. Ano pong ibig niyong sabihin, Lolo? Hindi pa ito ang tamang panahon na po. Sa ibang pagkakataon ay sasabihin ko yun sa iyo. Hindi na ipinaliwanag pa ni Lolo Goryo dahil hindi niya pwedeng sabihin yun sa ganoong pagkakataon. Posibleng may ibang makarinig at maging dahilan para malagay sa panganib ang kanilang buhay. Kaya lamang, lingid sa kaalaman ng maglolo ay may mga taong nakakita sa ginawa ni Lolo Goryo. Ang ginawa niyang pakikipag-usap at pag-utos sa ahas. Maging ang bulong na sinabi niya sa hangin ay narinig yun ng mga aninong nakakubli sa di kalayuan. Ang mga nilalang na nakakubli sa lugar na malapit lang kina Lolo Goryo ay ang dalawang dayo na sina Dalena at Camilo. Ganun na lang ang pagkagulat ng mga ito na may halong kasiyahan dahil sa kanilang natuklasan. Sinasabi ko na nga ba? Andito lang siya. Nakita mo siguro yon, Camilo. Oo, Dalena. Kitang-kita ko. Malusog na malusog. Anong malusog na malusog ang sinasabi mo? Yung magandang babaeng dumaan. Malusog na malusog ang dibdib at pumuputok sa laki. At nagliliwanag din ang legs na puting-puti at makinis. Ugok! Kung saan-saan ka nakatingin buwisit ka. Nagalit si Dalena at binatukan ang kasamang si Camilo. Aray ko naman. Ang sakit naman nun. Kung saan-saan ka kasi nakatingin, pinapairal mo na naman ang kamanyakan mo. Ano ba yung sinasabi mo, Dalena? Yung nangyari kanina. Kung paano napaamo ng matandang lalaking yon ang ahas na lumingkis sa baboy. Kung paano nagawa niyang kausapin at utusan yon. Maging ang bulong na sinabi niya sa hangin. Siguro naman, narinig mo din yon. Oo naman, Dalena. Nawala lang ako sa focus na makita ko yung magandang babae. Asa na ba yun? Nawala na. Tumigil ka na nga sa kalokohan mo.
Andito tayo para sa mahalagang misyon, hindi para sa makamundong pagnanasa mo. Hayang ka na naman eh. Mainit na naman ang ulo mo eh. Nakakapag-init ka kasi. Sinasabi ko na nga ba, Dalena eh. May kursunada ka sa akin eh. At nag-iinit ka. Ugok! Dumali ka na naman. Tumigil ka na nga sa mga kabastusan mo. Makinig ka, Camilo. Ngayong alam na natin ang taong ating hinahanap. Kaya wala tayong dapat sayangin na oras. Sa lalong madaling panahon ay gagawin natin ang ating misyon bago pa tayo maunahan ng ibang uri ng aswang at sila ang makinabang. Samantala, ang mga nakita ni Kobe na ginawa ng kanyang lolo Goryo ay buong pagmamalaki niyang ibinida sa kaibigan. Ang astig naman talaga ng Lolo Goryo mo, no? Kaya niyang kausapin ng mga ahas. Ang gara talaga ng kakayahan ni Lolo. Maniwala ka, Aris. Oo naman, naniniwala talaga ako. Kaya nga siya ang pinupuntahan ng mga taong natutuklaw ng ahas eh. Saka alam mo ba, Chong? Sabi ni Lolo, may dapat daw siyang ibigay sa akin. Baka magiging magtatawa ka na rin kagaya niya. Sa'yo ipapasa yung panggagamot niya. Ikaw ang sisip-sip na mga kagat ng ahas. Ew, kadiri yun. Anong ew? Di ba ganun ang ginagawa ng Lolo Goryo mo? Kapag may natutuklaw ng ahas, sinisip-sip niya muna bago tapalan ng halamang gamot at painumin ng tawak. Oo, ganun nga. Kaya lang iniisip ko, Chong. Paano kung yung magpapagamot sa akin ay dun pala tinuklaw ng ahas sa kanilang puwitan? Yaks, kadiri ang baho nun. Yun lang, tiis-tiis ka talaga kasi kailangan mo siyang gamutin. Yaks, parang hindi ko kaya yun, Chong. Paano kung may pigsa o kaya buni yung sisip-sipin ko yung puwit? Kadiri talaga. Biglang natawa si Aris, tawang-tawang parang kinikiliti. Napikon naman si Kobe. Tinanong niya ang kanyang kaibigan. Teka, bakit ka ba tawa ng tawa riyan? Pinagtatawanan mo ba ako, Chong? Kasi naman natawa lang ako sa naisip ko, Chong. Ano ba yun? Bigla ako kasing naisip, di ba kailangan sipsipin yung parte na natuklaw ng ahas? Oo, di ba sinabi ko na nga sa'yo? Yun ang paraan para makuha ang kamandag at nang di mamatay yung taong natuklaw. Naisip ko rin kasi, Chong, bukod dun sa pagsipsip po dun sa puwit. Paano kung dumating yung nagpapagamot sa'yo na tinuklaw daw ng ahas dun sa kanilang kwan? Dun sa kanilang, alam mo na, dun sa kanilang junjun. Anong gagawin mo? Paano mo aalisin yung kamandag nun? Ganon din ba ang gagawin mo, Chong? Sisipsipin mo rin? Hala, oo nga no. Naku po, ibang usapan yun, Chong. Kaya nga, anong gagawin mo? Siguro ipagdadasal ko na lang siya kasi yun ang kanyang magiging kamatayan. Nagtawanan na lamang ang magkaibigan sa kanilang mga kalokohan. Pero ang totoo ay napapaisip din si Kobe kung paano nga ba niya ililigtas ang taong ganon ang magiging problema. Samantala, naghanda na sina Dalena at Camilo sa kanilang gagawin. Babalik sila sa bahay ng maglolo sapagkat naroon ang kanilang pakay. Si Lolo Goryo, ang taong matagal na nilang hinahanap. Hindi maayos ang pakiramdam ng matandang lalaki ng araw na yon. Marahil sa pagod sa pagtatrabaho sa bukid. Nagpaalam si Kobe na meron siyang pupuntahan, subalit hindi magtatagal. Umalis na ito ng kubo, samantalang si Lolo Goryo naman ay nagpapahinga sa isang upuang kawayan. Nang wala na si Kobe, ay ipinikit ni Lolo Goryo ang kanyang mata. Gusto niyang makatulog kahit na nakaupo at nakasandal lamang. Maya-maya pa ay dinalaw na siya ng antok. Kaya naman hindi nito namalayan ang pagdating ng mga hindi inaasahang panauhin. Nakabukas noon ang pintuan ng kubo, kaya nakapasok ang mga ito. Magandang araw sa inyo, Lolo. Tagpuan din namin kayo. Napapitlag sa kanyang pagkakaupo si Lolo Goryo na wala ang nararamdamang antok nang makita na may ibang tao sa kanyang harapan. Sino kayo? Hindi na mahalaga yon, tanda. Anong kailangan nyo rito? Siyempre ikaw, at kung ano man ang tinatago mo. Anong tinatago?
Wala akong tinatago. Maglolokohan pa ba tayo? Alam naming nasa iyo yon. Dahil sa dami ng taong pinuntahan namin, sa iyo lang namin nakita ang ganoong katangian. At di pang karaniwan mong kakayahan para makausap ang isang ahas at mapasunod sa iyong utos. Kaya alam namin na ikaw na isang magtatawak ang nagtatago sa mutya ng gininto ang ahas. Natahimik si Lolo Goryo sa sinabi ng kaharap. Alam na mga taong nasa harap niya ang tungkol sa mutya ng gininto ang ahas. O ano? Hindi ka nakakibo ano? Dahil alam namin ang tungkol doon. Hindi ko alam ang sinasabi nyo. Umalis na kayo. Dahil wala sa akin ang mutya na sinasabi nyo. Dalena, mukhang pahihirapan tayo na matandang to ah. Kung ayaw mo may masamang mangyari sa'yo, ibigay mo na lang yun sa amin. Dahil kailangan namin yon. Matigas din ang mukha nyo no. Mapilit kayo. Ikaw ang matigas sa muka. Ayaw mo pang ibigay sa amin. Dahil wala akong ibibigay. Wala yun sa akin. Aba talagang nagmamatigas ka pa. Igapos mo nga matandang yan, Camilo. Gusto yata niya yung nahihirapan pa siya. Iginapos ni Camilo si Lolo Goryo. Anong gagawin natin sa matandang to? Ayaw talaga niyang ibigay ang kailangan natin. Kaya naman, bibit-bitin natin siya, Camilo. Ano? Isasama natin ang gurong na ito? Sakaling mapaamin natin siya at ituro niya kung saan niya yon tinatago. Isinama ni Dalena at Camilo si Lolo Goryo. Isinakay nila sa dala nilang sasakyan patungo sa kanilang pinaglulunggaan. Kaaalis lang ng 2 dayo nang bumalik ang batang si Kobe. Napakunot ang noo ng dumating sa kubo dahil bukasyon, subalit wala sa loob ang kanyang Lolo Goryo. Nakita din niya na magulo ang mga gamit sa kubo. May mga bakas din ng ibang paa sa labas ng kanilang bahay. Ang sombrero na laging isinusuot ng kanyang lolo kapag lumalabas ay naroon din sa may dingding. Kaya malakas ang kutob ni Kobe na may hindi magandang nangyari. Lumabas siya ng kubo upang magtanong at humingi ng tulong nang bigla naman niyang makasalubong ang kaibigan niyang si Aris. Kobe, buti nandito ka. Chong, ang Lolo Goryo ko, nawawala. Yun nga ang sasabihin ko sa'yo. Nakita ko ang lolo mo. Kasama siya ng 2 dayo. Isinakay sa owner type jeep. Ano? Yung 2 dayo na nakita natin? Oo, Chong. Sila nga. Kaibigan ba sila ng lolo mo? Hindi ko alam. Saka di pa naman yung pumupunta sa bahay. Baka naman may gagamutin lang si Lolo, kaya isinama siya. Ewan ko lang, Chong ha. Kasi ibang kutob ko eh. Kasi nakita ko, parang nakagapos ang kamay ni Lolo Goryo. Naloko na. Teka, hindi kaya kinidnap nila ang lolo mo? Ano? Ba't naman nila kikidnapin ang lolo ko? Hindi naman kami mayaman ah. Yun din nga ang iniisip ko eh. Di ba mayayaman lang ang kinikidnap? Aris, kung talagang kinidnap ang lolo ko, saan nila yung dadalin? Saka anong gagawin nila? Ano bang gagawin natin? Paano natin matutulungan si Lolo Goryo? Ano kaya kung ipaalam natin kina Kapitan? Wag muna. Bakit naman? Baka mamaya hindi magustuhan ng mga kumidnap kay Lolo yung gagawin natin. Baka patayin nila si Lolo eh. Oo nga no. Pero nung gagawin natin, paano natin siya matutulungan? Samantala, sa lugar na pinagdalhan ni Daniela at Camilo kay Lolo Goryo, ay pilit pa rin nilang pinipiga ang matandang lalaki tungkol sa kanilang hinahanap na mutya ng ginintuang ahas. Di na dapat aabot sa ganito kung ibinigay mo sana kagad, Mang Goryo. Gusto mo yata yung pinahihirapan ka pa namin eh. Wala nga sa akin yon. Sinabi ko na sa inyo. Wala akong ginintuang ahas. Walang maniniwala sa iyo, tanda. Dahil ikaw ang itinuturo ng lahat ng palatandaan. Ikaw lang ang nag-iisang magtatawak sa lugar na ito. Ang may kakayahang magpaamo ng mga makakamandag na ahas. Kaya walang pagdududa
na ikaw ang nagtatago noon. Ano bang kailangan nyo sa mutya ng ginintoang ahas? Talagang tinatanong mo pa kami? Alam mo yon, tanda. Hindi namin yung pag-iinteresang kunin sa'yo kung wala kaming mapapala. Sa ganong sitwasyon, napilit pinapaamin at hinahanap ng dalawang dayo ang mutya ng ginintoang ahas, ay dumaloy sa alaala ni Lolo Goryo kung paanong napunta sa kanya ang bagay na yon. Nangunguha siya noon ng mga halamang gamot sa gitna ng gubat para kunin ang mga ugat nito na gagamitin niya sa paggawa ng tawak na kailangan niya sa panggagamot. Para yun sa mga tao na tuklaw ng makamandag na ahas o kaya ay ng iba pang hayop. Subalit inabutan siya ng malakas na ulan na tila nagkaroon ng bagyo, kaya humanap siya ng lugar na mapagkukublian hanggang sa makita niya ang isang yungib na maaari niyang pagpalipasan hanggang sa tumigil ang bagyo. Subalit ganun na lamang ang gulat at kilabot niya nang malaman na ang pinasukang kuweba ay pinamumugaran pala ng iba't ibang uri ng ahas. Ganun na lang ang pagkatakot niya. Gusto niyang lumabas ng kuweba, subalit malakas ang bagyo at walang patid ang ulan. Ngunit ganun na lang ang kanyang pagtataka. Sa kabila ng napakaraming ahas ang naroon sa loob ng kuweba, ay hindi siya sinaktan ng kahit isa rito. Iniiwasan pa siya ng mga ito. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman, pero tila maamo sa kanya ang mga hayop na yon. Bigla niyang naisip ang pagiging tawak niya o pagkakaroon ng kambal na ahas nang siya'y ipanganak. Marahil tama nga ang sabi-sabi na kapag ang isang bata ay may kakambal na ahas ng isilang, ay ligtas ito sa naturang hayop at maaari pa niyang maging kaibigan. Sa pananatili ni Lolo Goryo sa loob ng kuwebang kuta ng mga ahas, ay napapasunod niya ang mga ito sa pamamagitan ng pagtitig sa mga mata. Doon nalaman ni Lolo Goryo na sadyang may kakaiba sa pagkatao niya, hanggang isang kakaibang ahas na tila lider ng mga ito ang gumapang papalapit sa kanya. Isang ahas yun na ginintuan ng kulay. Natakot siya nang bumukas ang bibig nito sa harap niya. Napaurong siya. Inakala niya na baka tutuklawin siya. Subalit gano'n na lang ang kanyang pagtataka nang mula sa bibig ng ahas ay iniluwa ang isang batong kulay ginto. Isang mutya galing sa katawan ng ahas. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Ngunit sa pagkakatitig ni Lolo Goryo sa mga mata ng ahas, ay tila rumihistro sa isipan niya ang ibig nitong ipahiwatig. Ipinakuha sa kanya ang batong kulay ginto na siyang mutya ng gininto ang ahas. Itinago niya yun at iningatan, hanggang nalaman niya na ang mutya na yun ay magbibigay ng pambihirang kakayahan sa panggagamot. Hindi lang yun, kundi magbibigay din yun ng lakas at kapangyarihan. Tataglayin ng taong magmamay-ari nito ang abilidad o kakaibang katangian ng isang ahas. Subalit hindi alam ni Lolo Goryo kung ano ang dapat niyang gawin sa mutya, kaya itinago na muna lamang niya sa isang lugar na walang makakaalam at makakakuha. Kaya lamang, hindi niya akalain na darating pala ang pagkakataon na merong makakaalam na nasa kanya yun at may magkakainteres na ito'y makuha. Doon natapos ang pagbabalik gunita ni Lolo Goryo tungkol sa mutya ng gininto ang ahas na hinahanap sa kanya ng dalawang dayong kaharap niya. O ano, Tandang Goryo? Sasabihin mo na ba sa amin kung nasaan ang mutya ng gininto ang ahas? Hindi! At kahit anong gawin nyo, hindi yun mapapasa inyo dahil gagamitin nyo lamang yun sa kasamaan. Abat talagang ginagalit tayo ng gurang na ito ah. Kung hindi mo sasabihin kung nasaan ang mutya, mananatili kang bihag namin. Dali na, ano kaya kung tudasin na lang natin to? Gonggong, hindi ka ba nag-iisip? Kapag tinodas natin yung matandang yan, paano pa natin malalaman kung nasaan ang mutya? Kailangan pa natin siya hanggat wala pa sa atin ang mutya. Nawala ang pangamba ni Lolo Goryo.
Hindi pa pala siya papatayin ng mga ito hanggat wala sa kanila ang mutya ng gininto ang ahas. Kaya lang, paano siya makakatakas sa dalawang yon? Naisip niya ang kanyang apong si Kobe. Ito na lamang ang maaaring maaasahan niya para magligtas sa kanya. Maaari itong gamitin ang mutya, kaya lamang hindi alam ni Kobe kung nasaan yun at paano ito gagamitin. Dali na! Babalik tayo sa bahay na matandang to. Oo, kung wala sa katawan niya ang mutya, maaaring naroon yon sa kanyang bahay. Siguradong sigurado ko na doon niya lang yon itinatago. Kaya hahalugugin natin ang buong bahay niya. Titingnan natin ang bawat sulok na maaaring pagtaguan niya ng mutya. Dahil desperado na sina Daniela at Camilo na makuha ang mutya ng gininto ang ahas na kailangan nila para mas mapalakas ang kanilang kapangyarihan bilang mga aswang, kaya handa nilang gawin ng lahat upang yun ay makuha. Gabi nang magbalik ang dalawa sa bahay ni Lolo Goryo, nag-iisa nun si Kobe. Kahit wala ang kanyang lolo, ay lakas loob siyang namalagi sa kubo. Nagising si Kobe nang marinig niya na may nag-uusap sa labas ng bahay. Marahan siyang bumangon upang silipin kung sino ang mga yon. Naku po, yung dalawang dayo na kumuha kay Lolo Goryo. Nagbalik sila dito sa kubo. Bakit kaya? Ano bang kailangan nila? Naramdaman ni Kobe na sapilitang binuksan ang pinto ng kubo. Agad siyang nagtago sa mga tambak na lumang gamit sa loob ng bahay. Sige na, pumilos ka na, Camilo. Hanapin mo na ang mutya ng gininto ang ahas. Oo na, hahanapin na nga eh. Kailangan nating makita yon. Hindi tayo aalis dito hanggat hindi natin yon nakikita. Saan kaya itinago na matandang yun ang mutya? Pinahihirapan talaga tayo. Mula sa pinagtataguan ni Kobe, ay dinig na dinig niya kung ano nga ba ang hinahanap ng mga ito na siyang dahilan kung bakit kinidnap ang kanyang lolo. Sapagkat alam ni Kobe na delikado siya kung mananatili sa loob ng bahay, kaya kumuha siya ng tiyempo upang makalabas. Marahan siyang gumapang papalabas ng kubo at nang nasa labas na siya, ay nagmamadali siyang tumakbo, papalayo. Sa taniman ng kanyang lolo Goryo, doon tumuloy si Kobe. May dampang ginawa roon ang kanyang lolo na kanilang pahingahan, kaya doon muna siya mananatili. Biglang naalala ni Kobe ang mutya na pinag-uusapan ng mga dayong naghahalughog sa kanilang bahay. Saka bigla niyang naalala ang isang maliit na kahon na yari sa tabla at nakabalot pa sa plastik. Inilibing yun ng kanyang lolo sa lupa at doon ngayon sa lugar na kinaroroonan niya ngayon sa ilalim ng kubo. Tandang-tanda niya na pinatungan pa ng kanyang lolo ng malaking bato ang lugar na pinagbaunan bilang pananda. Kaya agad siyang tumayo at sinilip ang ilalim ng dampa na kinaroroonan niya. Nakita niya agad ang isang malaking bato. Inalis yun ni Kobe. Gamit ang isang matulis na kahoy ay sinimulan niyang magukay sa lupa. Hindi kalaliman ang pagkakabaon sa kahon, kaya agad itong nakita ni Kobe. Inalis ang nakabalot na plastik at binuksan. Nakita niya sa loob ang isang supot na yari sa tela at nasa loob nito ang maliit na bato na kulay ginto. Ito na siguro yun. Ito na ang mutyang hinahanap ng dalawang dayo. Ito ang kailangan nila kay Lolo. Kung ito ang kailangan nila para maibalik si Lolo, edi, ibibigay ko na lang to sa kanila. Basta makauwi lang ng buhay ang lolo ko. Ibinalik ni Kobe ang mutya sa loob ng supot, saka isinilid sa kanyang bulsa. Kailangan niyang iiwi yun. Nakasalalay sa mutya na yon ang kaligtasan ni Lolo Goryo. Nang makauwi naman si Kobe, ay nakita niya ang ginawang panggugulo ng mga dayo sa loob ng kanilang kubo. Para yung dinaanan ng ipo-ipo, nagkalat ang kanilang mga gamit. Subalit alam niyang bigo ang mga ito. Wala silang nakitang anuman dahil nasa kanya ang hinahanap na mutya. Samantala, nanggagalaiti sa galit ang dalawang dayo dahil hindi nila makita ang kanilang hinahanap.
Kaya nagpupuyos sa inis na bumalik sa kanilang tinutuluyan. Buwisit! Buwisit talaga! Hindi ba't may apo ka, Goryo? Kasama mo siya sa bahay, hindi ba? Hindi pa natin siya nakikita. Malamang nagtatago yun nang malamang nawawala na ang kanyang lolo. Kailangan natin siyang makita. Baka may alam ang bata. Huwag niyong pakikialaman ng apo ko. Saka wala siyang alam tungkol sa mutya. Totoo ba ang sinasabi mo? Oo, wala siyang alam. Kunin kaya namin ang apo mo. Siguro naman, kapag kasama mo na siya rito at pahihirapan namin, ay sasabihin mo na kung nasaan ang mutya. Mga walang hiya kayo! Huwag niyong idadamay si Kobe! Mukhang may magiging alas na tayo, Camilo, para mapilitang magsalita si Tanda at sabihin kung nasaan ang mutya. Samantala, sa kubo ay nag-iisa si Kobe. Pinagmamasdan niya ang mutya. Hindi pa rin niya alam ang gagawin dito, kung ibibigay na lamang ba niya sa mga dayo para makauwi na ang kanyang lolo. Hanggang ngayon ay naguguluhan pa rin siya. Maya-maya pa ay may narinig siyang mga yabag na papunta sa kubo. Nataranta si Kobe. Hindi alam kung ano ang gagawin at paano itatago ang hawak na mutya. Kaya upang maitago yun ay isinubo sa kanyang bibig. Subalit dahil sa pagkataranta ay hindi niya sinasadyang malunok yon. Saka biglang bukas ng pinto ang kubo. Ang kaibigan niyang si Aris pala ang dumating. Sabi ko na nga ba, nandito ka lang eh. Oh, ano nangyari sa Chong? Bakit ka nauubo? May nalunok ka ba? Pambihira ka. Kasalanan mo to eh. Nanggugulat ka kasi. Oh, kasalanan ko pa talaga. Eh, ano ba kinakain mo, ha? Wala. Pahamak ka, Chong. Ano bang kailangan mo? Bakit nandito ka? Kasi nga, may dapat kang malaman. Dahil may humahanap sa'yo. Sino? Yung dalawang dayo, Chong. Nakita ko sila. Hinahanap ka nila. Ipinagtatanong-tanong ka pa. Bakit daw nila ako hinahanap? Hindi ko nga alam eh. Baka may kailangan sa'yo. Naku po, malamang hahanapin nila sa akin. Ang alin? Basta, Chong. Basta, hindi nila ako dapat makita, ha? Delikado. Kaya nga pinuntahan kita kagad dito para sabihan ka eh. Kung kanina'y naiisip ni Kobe na ibigay na lang ang mutya para mailigtas ang kanyang lolo, ngayon, wala na siyang ibibigay pa dahil nalunok na niya ang mutya. Kapag sinabi naman niyang nalunok niya yon, baka kung ano pang gawin sa kanya, baka hiwain ang kanyang tiyan para kunin lamang ang mutya. Kaya lalo lamang natakot ang bata. Dapat siyang magtago sa dalawang dayo. Kaya niyaya agad niya ang kaibigan para umalis ng bahay. Bumalik na lang siya sa dampa sa may taniman upang dun na mamalagi. Sigurado ka, Chong? Okay lang na dito ka sa dampa? Oo, Chong. Ayos lang ako dito. Hayaan mo. Dadala na lang kita ng pagkain dito para hindi ka magutom. Salamat, Chong, ha. Saka, may mga prutas naman dito eh. May saging, saka bayabas. Pwede rin ako mag-ihaw ng kamote at balingoy. Kaya hindi ako magugutom dito, Chong. Sa kabilang banda naman, lalo lamang nanggagalaiti sa pagkainis sina Dalena at Camilo dahil hindi na rin nila makita si Kobe. Naisip nilang nakatunog ang bata kaya hirap silang makita ito. Labis namang ipinagpasalamat yun ni Lolo Goryo dahil alam niyang ligtas sa kamay ng dalawang dayo ang kanyang apo. Naiisip ni Lolo Goryo na sana nga lang maaari niyang makausap ang apo para sabihin ang tungkol sa mutya. Subalit ang hindi alam ng matanda ay nakita na yun ni Kobe. Katunayan nga ay nasa loob na ito ng katawan ng kanyang apo. Mula nang lunukin ni Kobe ang mutya ay may naramdaman siyang kakaiba sa kanyang sarili. Napansin din yun ni Aris nang minsang dalhan siya ng pagkain. O ano, Chong?
Okay ka lang ba? Kanina ka pa hindi mapakali ah. Ewan ko ba, Aris? Bakit ganito yung nangyayari sa akin? Grabe, ang kati-kati talaga ng katawan ko. Baka may kurikong ka na. Pambihira, kuri kong kagad, di ba pwedeng na-allergy lang ako sa mga damo dito sa taniman ni Lolo Goryo? Ala, Chong! Tignan mo yung balat mo. Bakit ganyan? Parang ang gaspang. Saka nagkakaroon ka ng kaliskis. Ayun oh, sa braso tsaka sa binti mo. Oo nga, Chong eh. Hindi ko alam kung bakit nagkakaganito ako eh. Hala, Chong, baka magiging isda ka na. Nagkakaroon ka ng kaliskis eh. O kaya naman, baka magiging shokoy ka na. Magiging kalahi mo na si Jezebel. Uy, huwag kang ganyan ha. Nananakot ka pa eh. Kinakabahan na nga ako dito eh. Chong, kapag naging shokoy ka, dadali na lang kita sa dagat. Yun ang tanging nasabi ni Aris na may halong pagbibiro at sinabayan pa ng pagtawa. Kasabay ng mga pagbabagong nararamdaman ni Kobe ay ang kanyang nais na makita ang kanyang lolo. Hindi rin niya maipaliwanag ang kakaibang tapang na ngayon ay kanyang nararamdaman. Kung dati umiiwas siyang makita ang dalawang dayo, ngayon ay nais niya nang makita at makaharap ang mga ito. Dito ako tatambay sa kalye. Sabi ni Aris, dito niya nakita ang mga taong kumuha kay Lolo Goryo. Kailangan kong malaman kung saan sila nakatira. Tsak, naroon din ang lolo ko. Hanggang sa isang sasakyan ang nakita ni Kobe na huminto sa hindi kalayuan mula sa kinaroroonan niya. Ang dalawang dayo ang sakay nun. May binili lang sa tindahan ang matandang babaeng bumaba. Lumapit dun si Kobe na patago-tago para hindi siya makita hanggang sa makalapit siya sa sasakyan ng mga ito. Nang sumakay na ng sasakyan ang babaeng may binili sa tindahan ay pinaandar na yon. Kailangan sumama ni Kobe kaya humawak siya sa likurang bahagi ng sasakyan. Hindi niya maipaliwanag pero iba ang lakas ng kanyang loob. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa likod ng owner-type jeep na sasakyan habang umaandar ito. Ilang minuto lang ay pumasok sa isang lumang compound ang sasakyan at nang huminto yun ay nauna na siyang bumaba at nagtago. Agad niyang natiyak na nasa lugar na yun ang kanyang lolo Goryo. Dahil naaamoy niya ito gamit ang kanyang ilong at dila. Nanunuot sa kanyang ilong ang amoy ng kanyang lolo. Bagay na hindi pa rin maunawaan ni Kobe dahil sa mga nangyayaring kakaiba sa kanyang pagkatao. Naisip niya, marahil ay dahil yun sa mutya ng gininto ang ahas na ngayon ay nasa loob na ng kanyang katawan. Hinanap ni Kobe ang kanyang lolo Goryo. Mas malakas ang kanyang pangamoy kapag inilalabas ang kanyang dila, katulad ng ginagawa ng mga ahas. Agad ay natagpuan ni Kobe ang kanyang lolo Goryo na nakagapos ang kamay at paa na nasa loob ng isang bakanting kwarto. Awang-awa na nilapitan ni Kobe ang kanyang lolo na makikita sa itsura ang pagod at panghihina. Lolo Goryo, salamat sa Diyos at nakita ko po kayo. Apo, paano mong nalaman na nandito ako? Basta naramdaman ko na lang po, Lo. Kaya lihim po kung sumabit po sa sasakyan ng mga taong kumuha sa inyo. Kaya nakarating po ako dito. Buti walang masamang nangyari sa iyo, Apo. Lo, itatakas ko po kayo. Aalis tayo rito. Kakalagin ko po ang tali nyo. Apo, umalis ka na rito. Iligtas mo ang sarili mo. Baka makita ka nila. Hindi po, Lo. Aalis po ko rito nang kasama kayo. Apo, huwag ka nang matigas ang ulo. Makinig ka sa akin. Umalis ka na at baka pumasok na sila rito. Ang kailangan mo'y umuwi. Pumunta ka sa taniman. Kunin mo ang mutya ng gininto ang ahas na ibinaon ko. Yun ang makakatulong sa atin. Lo, hindi na po kailangan. Nakuha ko na po yun. Ganap nang nakalag ni Kobe ang pagkakatali sa kamay ni Lolo Goryo. Anong ibig mo sabihin?
Nasa ina mo, Cha? Nasaan? Ibigay mo sa akin, madali ka! Lo, wala na po eh. Akala ko ba'y nasa iyo? Kaya nga po, nasa akin nga. Pero nalunok ko po, Lo eh. Hindi ko po kasi alam kung paano po itatago eh. Akala ko bumalik sa bahay yung mga dayo. Kaya yun, sinubo ko muna para hindi nila makita sa akin. Kaya lang, aksidente pong nalunok ko eh. Paano kaya yan? Nasa loob pala ng katawan mo. Pero Lo, mula po nang malunok kong mutya, may kakaiba pong nangyari sa akin. Ipinakita ni Kobe sa kanyang lolo ang pagbabago ng kanyang balat sa braso at binti. Nagkaroon yun ng mga kaliskis. Maging ang pagkakaroon niya ng lakas ng loob. Kasama noroon ang liksi sa pagkilos at ang makaamoy ng mga bagay kahit malayo. Hindi ang ilong ang ginagamit, kundi sa pamamagitan ng paglabas ng dila. Lahat ng kakaibang nararamdaman ng bata ay sinabi nito sa kanyang lolo Goryo. Kung ang lahat ng yan ay nararamdaman mo, nagkaroon na ng bisa sa katauhan mo ang mutya ng ahas. Lolo, hindi po ba delikado to? Hindi ko rin alam, Apo. Yang mga sinabi mo ay naramdaman ko na dati. Yun nga lang, natakot at nag-alala ko. Isa pa, baka kung anong mangyari sa akin kaya ibinaon ko na lamang sa lupa ang mutya. Dahil isang normal na buhay ang gusto ko at ayoko maging magulo dahil sa mutya ng gininto ang ahas. Pero ngayon, alam kong tanging yan ang makatutulong sa ating dalawa. Mula sa labas ay narinig ng maglolo ang pag-uusap nila Dalena at Camilo. Patungo sila sa kwarto na kinaroroonan ni Lolo Goryo. Apo, madali ka. Papunta sila rito. Umalis ka na o kaya magtago ka muna. Bilisan mo at baka makita ka nila. Subalit bago pa makapagtago ay nakita na si Kobe ng mga ito. Kaya ganun na lang ang pagkagulat. Aba! Paano ka napunta ritong bata ka? Huwag mo nang isipin yun, Dalena. Ang mahalaga, hindi na natin siya hahanapin dahil siya na mismo nagpunta rito. Hehehe, kapag siniswerte ka nga naman. Itali mo na yan, Camilo. Oh, itong si Tanda. Kalagnan tali, oh. Tingnan mo. Gusto pa pala tayong isahan ng maglolo na ito? Igapos mo ang dalawang yan. Hindi sila dapat makatakas. Ngayon andito na rin ang apo ni Tanda. Malamang, mapagsasalita na natin siya. Maituturo niya na kung nasa ng mutya na hinahanap natin. Dahil kapag hindi pa siya nagsalita, may paglalagyan talaga ang apo niya sa atin. Gusto kong makipaglaro sa kanila, Dalena. Ikaw ang bahala sa kanila, Camilo. Biglang nagbago ang anyo ni Camilo. Nagkaroon ng mahaba at makapal na buhok, magaspang at kulubot na balat, malalaki at matulis na tenga. Nagkaroon ng pangil, mahahabang kuko at nag-aapoy na mga mata. Naging isang ganap na siyang aswang. Ha? Isa kang halimaw? Kayo pala ang aswang na nag-aasik ng lagim at nagbalik pa talaga kayo dito sa Baryo Bakawan. Wala kayong kadala-dala. Dahil hindi natapos ang misyon noon ng mga kauri namin. Kaya ngayon, Tanda, kapag hindi ka pa nagsalita at di mo sinabi kung nasaan ang mutya, magiging pagkain ko ang apo mong ito. Ayop ka! Lumayo ka sa akin! Pangit kang aswang ka! Huwag kang lumapit! Sariwang-sariwa ka, bata. Tiyak masarap at katakam-takam ang laman loob mo. Lalo na ang puso at tatay mo. Nasasabik na kung tikman yon. Huwag mong pakikialaman ang apo ko! Kung ganon, umpisahan mo ng kumanta, Tanda. Sabihin mo na kung nasan namin mahahanap ang mutya para hindi maging merienda ni Camilo ang iyong apo. Sinabi ko naman sa inyo, wala akong alam, kaya wala akong sasabihin. Ganon. Ayaw mo pa talagang magsalita. Ibinuka ng aswang na si Camilo ang kanyang malaking bibig. Inilabas ang mahabang dila at pinagapang yon sa mukha ni Kobe. Diring-diri ang bata
habang pinapagapang ng aswang ang kanyang mahaba at matulis na dila sa mukha ng bata. Diring-diri na rin si Kobe dahil sa mabahong amoy ng laway na naiiwan sa mukha nito. Hindi ito nakontento sa pagdila sa mukha ng bata kaya pinagapang pa ang dila sa iba pang bahagi ng mukha. Isinuot yun sa ilong at tenga ni Kobe. Yak! Ano ba? Ang bastos mong aswang ka! Kadiri ka! Ano, tanda? Wala ka pa bang sasabihin? O gusto mong sa harap mo mismo ay sakmalin ko ang leeg ng apo mo? Samantala, ng mga pagkakataong yun ay galit na ang nararamdaman ni Kobe. Diring-diri siya sa ginagawa sa kanya ng aswang na si Camilo. Baka naman, ikaw ang may nalalaman, bata. Alam mo ba kung saan nakatago ang mutya? Kaya itong lolo mo naman ang uunahin kong sagpangin. Hinawakan ng aswang ang leeg ni Lolo Goryo at bahagyang ibinaon ang matutulis na kuko sa leeg nito. Aray ko! Walang iya ka talagang aswang ka! Kung hindi lang ako nakatali, makikita mo ang hinahanap mo! Aba, palaban ka palang amoy lupa ka. Para namang may ibubuga ka pa. Bitiwan mo ang lolo ko! Huwag mo siyang saktan! Bakit? May magagawa ka ba? Maliligtas mo ba ang lolo mo kung lalaslasin ko ang leg niya at wawakwakin ko ang kanyang dibdib para kunin ang kanyang laman loob? Ha? May magagawa ka ba, bubuit? Nanggigil sa galit si Kobe. Hindi niya namalayan na nagbabago na rin pala ang kanyang itsura. Nagkaroon ng maraming kaliskis ang kanyang katawan. Nanigas ang kanyang buhok at ang mga mata niya'y naging katulad ng sa isang ahas. Lumabas din ang kanyang matulis at mahabang dila. Naging isang taong ahas si Kobe. Nagawa nitong makaalpas sa pagkakatali. Bitiwan mo sabi ang Lolo Goryo ko! Gulat na gulat ang aswang na si Camilo sa nakitang pagbabago kay Kobe at pagiging mabalasik nito na handang umatake sa kanya. Naging taong ahas ka! Nasa iyo ang mutya ng ginitong ahas! Bago pa makabuelo si Camilo para umatake, ay sinunggaban na siya ng taong ahas na si Kobe. Manghang-mangha si Lolo Goryo sa kanyang nakitang pagbabago sa kanyang apo. Makikita ang pagkatakot ng aswang na si Camilo sa taong ahas dahil alam niyang mas mapanganib ang kamandag nito. Hindi naman makapaniwala si Dalena sa mga nangyari dahil alam niyang hindi kakayanin ni Camilo ang labang yon, kaya agad ding nagbago ang anyo nito. Naging ganap siyang aswang upang harapin ang taong ahas. Pinagtulungang atakihin ng dalawang aswang ang taong ahas. Matindi ang naging sagupaan ng mga ito, subalit hindi nagpakita ng kahinaan si Kobe. Nakipagsabayan siya. Walang magawa ang matutulis na kuko ng mga aswang. Hindi yung tumatalab sa katawan ng taong ahas, kundi dumudulas lamang dahil sa makapal na kaliskis ng balat. Todo iwas naman ang mga aswang na makagat ng taong ahas. Dahil pakiramdam ng mga aswang ay tagilid sila, kaya wala silang nagawa kundi ang umurong. Nagmamadali silang lumabas at tumakbo palayo. Subalit bago sila umalis ay may iniwang pagbabanta. Hindi pa tayo tapos! Magkikita pa tayo muli! Babalikan ka namin! Samantala, nakatingin lamang si Lolo Goryo sa taong ahas na si Kobe. Lumapit ito sa matandang lalaki. Lo, ako po ito. Ang apo nyo. Huwag po kayong matakot. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko, apo. Hindi naman ako natatakot sa'yo. Hindi lang talaga ako makapaniwala. Unti-unti nang humupa ang galit ni Kobe, kaya kasabay ng paghupa ng kanyang galit ay ang pagbabago nito ng anyo. Nawala ang kakatuwang itsura nito, ang pagiging taong ahas. Bumalik na ito sa normal. Agad din niyang kinalag ang tali ni Lolo Goryo. Wala na po sila, Lolo. Umalis na po ang mga aswang. Natakot po sila. Natitiyak ko, apo. Nababalikan tayo ng mga yon.
Lolo Goryo, saka na po natin isipin yun. Umuwi na po tayo. Tinulungan ni Kobe ang lolo niya para tumayo. Hirap ito at nangihina kaya inalalayan niya. Wala na saan yung ahas si Kobe, subalit ang lakas at gilas ay nananatili sa kanyang katauhan. Nang makauwi sila sa kanilang kubo, ay dinatnan nila ang magulong kalagayan ng loob nun. Ang gusto nila'y magpahinga, kaya sa susunod na araw na lang nila lilinisin at aayusin ang kanilang kubo. Anong pala ang mangyayari, Apo? Saan po, Lo? Kapag ang mutya ng ginintuang ahas ay nilunok, ang taong nakalunok nito ay magiging taong ahas katulad ng nangyari sa'yo. Akala ko nga po, Lo, kung ano nang nangyayari sa akin eh. Lolo, ano pong gagawin ko? Iluluwa ko pa po ba ang mutya? Dapat po ba ako masuka para mailabas yun? Hindi na, Apo. Hayaan mo manatili yun sa loob ng katawan mo. Sadyang para yan sa'yo. Ikaw ang dapat gumamit at makinabang sa kapangyarihan at bisa ng mutya. Pero Lolo, hindi po tayo titigilan ng mga aswang hanggat hindi po nila nakukuha ito. Kaya nga, lalong dapat mong ingatan yan. Hindi maaaring mapunta yan sa kanila. Mas mapanganib kung sila ang gagamit niyan. Lalo silang magiging malakas at makapangyarihan. Magiging kawawa tayong mga pangkaraniwang tao. Gagawin nila tayong alipin. Magpapahinga na ang maglolo ng sandaling yon nang may maramdaman silang ingay mula sa labas ng kanilang kubo. Malakas ang ingay, mga tunog mula sa hindi maipaliwanag na nilalang. Tumayo si Lolo Goryo upang alamin. Ganun na lang ang gulat ng matanda. Sus Mariosep! Napakaraming aswang nakapaligid sa ating kubo, Apo! Nagsama ng mga kalahi nila ang dalawang aswang. Ganun na nga, Apo. At napakarami talaga nila. Gaganti sila dahil sa ginawa mo sa kanilang kasamahan. At sigurado kung gagawin nila ang lahat upang kunin ang mutya sa'yo. Iyan ang kailangan nila. Hindi po pwede yun. Oo, Apo. Kahit na anong mangyari, huwag mong isusuko ang mutya sa kanila. Dahil yan ang tangi nating panlaban at magiging proteksyon laban sa mga masasamang elementong katulad nila. Halos mawasak ang kubo ni Lolo Goryo sa dami ng mga aswang na yumuyugyog at nagpipilit na pumasok sa loob ng kubo. Lolo, gusto nilang wasakin ang kubo natin. Pero ako pong bahala. Dito lang po kayo sa loob. Ako ang haharap sa kanila. Mag-iingat ka, Apo. Huwag na huwag mong isusuko ang mutya kahit na ano pang mangyari. Bago lumabas ng kubo si Kobe, ay nagbago ng anyo ito. Naging taong ahas ang bata. Yun ang tanging niyang magagawa upang labanan ang grupo ng mga kampon ng kadiliman na lumusob sa kanila. Tingnan natin ngayon kung may magagawa pa ang taong ahas na yan. Sa dami natin, tsak na hindi niya tayo kakayanin. Kahit may kamandag pa siya, hindi yun uubra sa bilang natin. Lumabas ka na ng kubo mo, taong ahas! Mga kasamang aswang, huwag titigilan ng taong ahas na yan. Kailangan mapatay siya at makuha natin sa kanya ang mutya. Sugod! Hindi magkamayaw ang mga aswang na halos sabay-sabay na umatake patungo kay Kobe na nasa anyong ahas na. Matindi ang mga kalmot at kagat na pinakawalan ng mga ito. Pilit naman yung nilalabanan ng taong ahas. Samantala, nakasilip sa bintana ng kubo si Lolo Goryo. Kitang-kita niya kung paano pagtulungan ng mga aswang ang kanyang apo. Napakaraming aswang laban sa aking apo. May iba pa sanang paraan. Hindi maaaring matalo ang aking apo si Kobe. Makukuha nila ang mutya. Dahil taglay ni Kobe ang bilis at lakas ng isang ahas, kaya nagagawa niyang iwasan ang pag-atake ng mga aswang. Subalit sa dami ng mga umaatake sa kanya, ay hirap din siyang harapin ng sabay-sabay ang mga ito. May naisip na paraan ang taong ahas. Itiningala nito ang kanyang ulo at inilabas ang kanyang dila. Lumikha siya ng tunog. Ang tunog na nilikha niya
ay pumailan lang sa hangin patungo sa iba't ibang masukal at madamong lugar. Mula sa masusukal na lugar ay gumalaw ang mga damo roon, kasunod ang paggapang at paglitaw ng iba't ibang uri ng mga makakamandag na ahas mula sa kung saan. Sunod-sunod silang lumabas mula sa kanilang pinaglulunggaan patungo sa kubo ni Lolo Goryo, kung saan ay nagaganap ang pakikipagtangguli ni Kobe sa grupo ng mga aswang. Iba't ibang laki at haba ang mga ahas ang dumating upang tulungan si Kobe. Nilundag ng mga ahas ang mga aswang. Ang ilan ay pumulupot sa katawan ng aswang at pilit nililingkis ang mga ito. Ang iba naman ay tinuklaw ng mga ahas kaya naiwan sa katawan ng aswang ang kanilang kamandag. Kung marami ang mga aswang na umaatake, ay doble nito ang dami ng mga ahas na dumating upang tulungan ang taong ahas. Hindi makapaniwala at nanlalaki ang mga mata ni Lolo Goryo na naroon sa bintana ng kubo. Kitang-kita niya ang mga nagaganap. Aswang kontra sa iba't ibang ahas ang nangyaring sagupaan. Maging ang reyna ng aswang na si Dalena at kasamang si Camilo ay kasamang pinatay ng mga ahas. Walang natira kahit isa. Ang mga aswang ay namatay sa mahigpit na lingkis ng mga ahas o kaya naman ay dahil sa lason mula sa kanilang kamandag. Nang matiyak na wala ng buhay ang mga aswang, ay isa-isa nang umalis ang mga ahas. Gumapang sila patungo sa masusukal at madadamong lugar, pabalik sa kanilang mga lungga. Salamat! Maraming salamat mga kaibigan! Talagang maaasahan kayo! Hindi nyo kami pinabayaan ng lolo ko! Dahil payapa na ang lugar, lumabas na rin ng kubo si Lolo Goryo. Nilapitan nito ang kanyang apo. Nakakagulat ang mga nangyari, apo. Kaya nga po, Lo, ang gara po na nangyari. Puno po ng kapangyarihan at kakaiba ang bisa ng mutya. Iniligtas niya po tayo. Ngayon ko lang nalaman ang tunay na kabuluhan ng mutya ng gininto ang ahas. Kaya hanggat may masasamang nilalang na manggugulo at may masamang plano, hinding-hindi sila magtatagumpay. Hahadlangan sila ng mutya at mapalad ka, apo, dahil ikaw ang kasangkapan para sa mabuting layunin na yon. Hindi nagtagumpay ang mga kampon ng kadiliman sa kanilang kabuktutan. Napigilan ang kanilang pag-aasik ng lagim. Minsan pa ay makakamtan uli ng Baryo Bakawan ang katahimikan at kapayapaan. Dahil yun sa kabayanihan ng maglolo at sa mutya ng ginintuang ahas. Totoong ang kasamaan ay laganap na sa mundong ito. Hindi natin maiiwasang tayo man ay maapektuhan ito. Subalit lagi nating iisipin at tatandaan na palaging may itinadhana para tayo ay gabayan at iligtas. Dahil kailanman ang kasamaan ay hindi magtatagumpay laban sa kabutihan.